madalas na tumutubo ng sagana ang seaweed sa paligid ng Dawahon Island at mula pa noon ay nagdadala ito ng positibong pagbabago sa buhay ng mga residente sa isla sa bayan ng Bato sa Leyte. Isa sa mga gumanda ang buhay dahil sa pagsisikap sa produksyon ng seaweeds ay si Ruel Enoch, kasalukuyang presidente ng Dawahon Seaweed Farmers Association. Nagtatanim lang ako dati ng mga 300 culture line. Nasa lang ang haba ng culture line namin dito, nasa 7 di pa lang. At sa almost mga 10 meters. Oo. But noong kumita na ako, in-expand ko na yung farming ko, umabot na ako ng 5,000 culture lines. Oo. Hanggang sa hindi namin inaasahan yun nga, nakita natin ang isla dati, mapipicture out natin na halos lahat ng mga kabahayan dito gawa lang sa pawid yung mga bubong. Ngayon, noong dumating na ang seaweed na nagiging pangunahing kabuhayan ng mga tao dito, nakikita namin na marami nang nakapagpatayo ng medyo magandang bahay, konkreto na, at saka higit sa lahat po, marami nang napaaral ang mga magulang at nagiging mga engineer na, nag-abroad na mga seaman, mga guro yung iba. Basta para sa akin, malaki talaga ang tulong na naibigay ang seaweed sa amin dito. Malaki ang pagbabago ng kabuhayan sa isla. Sa murang edad, nakita ni Ruel ang kanyang amang nangongolekta at nagtatanim ng kotonay o guso. Nang siya ay nasa edad na 15 ay nagsimula siya magtanim ng sarili niyang seaweeds habang tumutulong pa rin sa kanyang ama. Noon, kakaunti lamang ang mga nagtatanim ng seaweeds hanggang sa matuklasan ng mga processors at mga ahensya ng gobyerno ang potensyal ng isla at ipinakilala ang mga teknolohiya na nagdulot ng mas mataas na produksyon. Dahil sa seaweed, yan ang kayamanan. Basta magtiyaga lang tayo magtanim. Dahil maganda ang seaweed talaga. Dahil isang bisis ka lang nagtatanim, aantay ka lang kung kailan mo harvestin ito. Lalo na pagka nagkataon na maganda ang presyuhan, kikita ka talaga. Yun nga sa akin ang sample kanina, nasa mga 2 taon na kumita ako ng hindi bababa ng 200,000 a month. So para din akong abroad dati. Oo, nakakahawak na ako milyon-milyon ng pera dahil sa seaweed. Katunayan, ito na-provide ko itong seaweed house dahil po sa kita ko sa seaweed ko. Itinatag ni Ruel ang Ruel Seaweeds House upang magsilbing shelter para sa kanilang seaweeds production activities tulad ng plant preparation, harvest consolidation at drying upang magbigay ng maayos na kapaligiran para sa kanilang mga manggagawa. Sa kabila ng kanyang tagumpay, hindi nakakalimutan ni Ruel ang mga tumutulong para sa kaunlaran ng mga seaweed farmers sa kanilang isla. Pagkatapos ng audit, unang dumating po na intervention is ang BEPAR. Alerto ang BEPAR, nagbigay sila ng intervention sa amin. Nakakatulong yun sa mga farmers dito para makabangon uli sa kinasadlakang trahedya ng audit. Makailang ulit, hindi na mabilang sa daliri, kasama daliri sa paa, kung ilang ulit na nabibigay ang BEPAR, BEPAR Region 8. Ang sa kanila lang ay gagawa lang sila, magsumikap lang sila para maiangat nila ang antas ng kabuhayan sa kanilang pamilya dahil po sa mga tulong ng BEPAR. Para naman sa mga kapwa niyang seaweed farmers, ang mensahe ni Ruel ay, kung may mga parating na bagyo, papasalamat tayo ngayon na mayroon ng mga aparato na nagdidetect kung ano ang layo ng bagyo, kailan siya maglalandfall. Ibig sabihin may time pa tayo na ililigpit natin yung mga tanim natin, ilagay natin doon sa mga parking area sa dagat na safe siya para pagkatapos po ng bagyo, may maitanim ulit tayong seedling. Yan ang pinakamaganda. Tiyagaan lang po itong tanim. Hindi naman tayo nagbibigay ng fertilizer para dadami siya. Ang ating pag-aalaga lang. Para sa iba pang nakaka-inspire na kwento ng tagumpay sa sakahan at pangisdaan, subaybayan ang susunod na episodes ng AGITrends Features.